Ang problema sa mata dili lamang mabati sa mga hamtong ug derana. Kini usab isa sa mga dakong problema nagibati sa atong mga bata. Kini ug uban pa ang pagahisgutan diri lamang sa Istoryata. Istoryata! Maayong adlaw sa tanan, anian na pud kita sa bagong episode sa Istoryata. Mga mommies and daddies, tutok kini nga episode kay atong pag-istoryahan ang pediatric eye problem. Kauban gahapon ang in-demand optometrist sa Davao City ug owner sa Eye Care Deluxe. Walay lain kundi si Dr. Lorene Dontan. Good day, Doc, and welcome back to the show. Good day, Darla, and good day to all our viewers, especially sa mga mommies, daddies, mga teachers nga nag-aalaga sa atong mga estudyante, ug pati na pud mga lolas ug lolo. Yes, alang sa kasayuran sa tanan, makauban paghihapon nato si Dr. Tan, sulod sa upat ka episode alang sa paghisgot sa mata diri sa Istoryata. Ug sa dili pa kita malangan, ato na karong sayuron kung unsa ka importante ang magpa-check up sa mata sa mga bata. Doc, unang pangutana, pila ba ang edad sa bata na pwede na siyang magpa-check up? Darla, 6 months old pa lang, pwede na ma-check ang mata sa bata. Mas maayo nga ma-check siya by this age para kung naay mga problema nga since dili man ni sila maka-express pa, makita na dayon ug makorek na dayon. So nganong 6 months old man. Kasi pag anak sa baby from 0 to 6 months, nagadevelop pa iyahang mata. So dili pa nimo na ma-expect sila nga maka-fixate, no, nga makatan-aw straight. Pero by around 6 months, na sila'y fixation, na sila'y ginatutukan. Next is tracking, no? Tracking is following a moving object. Kung naa kay ihatag sa iyahang rattle, mag-follow siya sa rattle na imuhang ginatan-aw. Ginasunod niya kung asa nimo siya gi-point. So kung ang bata dili siya maka-follow, maka-fixate sa rattle na imong gihatag or sa toy, then there's a possible problem sa iyahang mata. Next is hand-eye coordination, which is by around 6 months, gina-expect nato dapat na sila'y grasping. No, so mag-grasp na nila kung unsa tong ilahang object of attention. Kung nakaipakita nga toy sa atubangan sa baby, mag-grasp na niya ni. And lastly, pinaka-importante pod sa tanan is alignment. Kasi ang babies, normal man ni sila nga pag maanak sila, medyo nagaduling. Pero by around 6 months, dili na siya normal nga nagaduling ang isa ka baby. Dapat straight na ang iyang fixation. Pag naapaghihapon siya signs nga nagaduling na siya, dapat ma-check na siya dayon sa doktor para ma-correct na dayon kung unsa man ang problema sa iyahang mata nga naga-cause sa iyahang eye deviation. So, karon Doc, unsaon ba pag-check sa mata sa bata kung dili pa ni siya makabasa or makaistorya? Sa tinuod lang, ang pag-check manggod sa mga bata, dili pareho sa pag-check nato sa mga adults. Kay ang mga adults makabasa naman, makaistorya naman. So, tawag nato ani is mga subjective tests. Ibig sabihin, you are asking for the response of the patient ug didto nimo gina-base kung unsay problem sa iyahang mata based sa iyahang response. Pero sa mga bata, we are basing our test more of objective management, no? So, pag objective ta atong style, we don't really ask for their response. We have a different set of tests. Okay? So, una pod, before you do any objective measurement, kinahanglan pod gyud nga ang doctor is nagud siya pasensya sa bata. Kay ang bata dili makaistorya, tapos normal pod na siya nga pag stranger ang kaatubang sa bata, mahadlok, maghilak, makakita og doktor, dili ganahan, paadtuon sa clinic. So, we should make sure na ang environment conducive nga mag-check up sa bata, dili sila mahadlok. Tapos as much as possible ang doctor dapat taas gid kay siya og pasensya, no? Usahay naman ako taas kog pasensya pero ang parents dili pud taas ilang pasensya kasab-an nila ang bata during the test, dili pud na siya maayo. We should all have patience when we're examining. So now let's talk about the objective tests that we're doing. So, we can do a retinoscopy. So, when we say retinoscopy, we are shining a light, a streak of light sa mata sa pasyente, and we are using special lenses with that procedure, and then dira nato mabalaan kung unsay grado sa bata. Okay? And then, we also do kaning sa amoa diri sa clinic is nami modern approach, nami ginagamit nga plus optics. This is an objective way to refract. Mura siya pareho sa machine nato sa adults nga kanang ipatong nimo imong suwang ug itan-aw nimo, but you can't do that for kids because they're babies, dili pa sila makalingkod. So we can do a plus optics. It's a modern machine na mura lang namo siya gipicturean, makita na namo ang grade, makita na namo kung naay problem ang bata.
Aside from that is daghan pa kaayo tag tests na ginabuhat para ma-check ang health sa mata sa bata. Pero dili pareho sa kaning adults nga kailangan gyud og response like natay electroretinogram. So sa electroretinogram gina-check nato ang electric impulse sa mata kung maabot ba siya sa retina, and from the retina to the eye kamusta pod siya. So we check the visual pathway. There's so many things na i-check sa bata nga dili pareho sa adults ug we don't need their response para ma-check sila. Karon Dok, unsaon pagkabalo na hanap ang pananaw sa bata naa ba kini sintomas? Okay. Ang mga bata kasagaran, wala sila kabalo nga hanap ilang pananaw. So, very rare lang na siya nga magreklamo ang bata nga hanap iyang pananaw. Kasi as I said, babies are born with blurred vision. And then slowly naga-develop ang ilahang vision hantod sa nagahinay-hinay og tin-aw. Ang problema, ang ubang bata, dili gwapo ang development sa ilahang mata. So tungod ana, stunted ang development, blurry ilang vision which is not right for their age level. So dili sila makabalo nga blurred di ay ilang pananaw. So unsaon nato mabalaan nga oy naday ni problema ako ang anak without them reporting it to us. So you have to observe kung nagabasa na ba ni siya og libro, either duol kay siya magbasa, no? Or layo kay siya magbasa, or di gyud siya ganahan magbasa at all, no? Aversive to reading. Next is kung magtan-aw siya sa TV or magtan-aw siya sa blackboard, magduol gyud siya sa TV, no? So ang uban duha atong ginatan-aw ana, either bungol siya, hinay iyahang pandungog, maumuduol siya sa TV, or hinay ang iyahang pananaw, mao nga kinahanglan niya magduol sa TV. Next is kaning naa siya'y compensatory head position. Ibig sabihin sa compensatory head position, na sila'y head tilt pirmi, either mag-ana sila or mag-ana sila. So, kung naatay compensatory head position, it's always the same position. Every day, murag, pirmi gyud siya ana, Doc, to the left siya magtanaw. So, pirmi ingon ana. Kay namo po uban god nga mannerism lang, usahay diri. Usahay ana na pod, head tilt. Head tilt lang nila, mannerism lang. Pero kung permanente in that position sila, mututok sila, then there's a chance that that's a compensatory head position. Ibig sabihin, they're doing that position kasi ingon ana nga position sila makaklaro. Kaya kung straight ang ilang pananaw, hanap. Okay? And so many other things good. So, ang ako alang yung maingon is, if your child is not performing at par with his peers nga para sa iyahang edad, then there's a chance nga na siya eye problem. Because 80% of the learning of children comes from their vision. So, pag poor ang ilahang eyesight, mag-lag behind yun na sila sa school. No? Naapoy times nga, contradicting pod siya. Kasi sometimes, kids who are very good at school, they are also having eye problems. Kasi they are forcing their eyes to look at near for a very long time, magsige lang og basa, magsige lang og read. So, mahimo na silang nearsighted. So, the best thing good is to visit the doctor and to have your child checked. Wala may mawala kung walay problema ang mata sa imuhang anak. Pero kung naay problema, mas gwapo nga makit-anday nato, mabal-anday nato. Karon Dok, magkaroon ba og kanang daot sa mata ang mga premature babies? Pag premature ang isa ka bata, mas prone siya sa atong ginatawag nga retinopathy of prematurity. Mao ni siya, sakit ni siya sa sulod sa mata, sa retina, nga underdeveloped ang ilahang retina. No? So, mao na among tawag retinopathy of prematurity. It doesn't always happen to all premature babies. Especially kung ang premature baby, okay man siya, healthy siya, kompleto sa kaning gi-check na, kasi naaman tayo screening good nga buhaton. So, dili automatic premature ang baby na siya ROP or retinopathy of prematurity. Kasi usahay, gwapo man niyang timbang, bugat man siya, dako man siya nga baby. So, there's a chance nga na-develop na pod ang iyahang retina ana nga time. So, kailangan na siya i-check sa doctor to screen out if naa siya or wala. Napoy uban babies nga dili sila kulang sa buwan, kompleto sila sa buwan, pero underweight sila. So, when a baby is underweight, even if kumpleto siya sa bulan, naagihapon siya chance mag-retinopathy of prematurity. Kay wala na fully develop ang retina sa iyahang mata. So, unsa maning ROP?
Ang ROP is kulang ang development sa retina sa mata, so ang mahitabo ani ang pasyente magkaroon siya og kaning problem sa iyahang vision. Okay? So makorek ba ni siya, matreat ba ni siya? It's hard to treat. You cannot treat it actually. What we can do lang is ang vision nila ma-improve, no? Naani sila prone to retinal detachment, mag-detach ang retina. So kung mag-detach ang retina, pwede na siya i-reattach usab sa isa ka ophthalmologist for mga babies, mga pediatric ophthalmologist. And after that, we rehabilitate the patient. Ibig sabihin, dili man good porke na attach na usab ang ilahang retina, makakita na sila balik. So we have to rehabilitate the vision o mag-low vision management ta. Ibig sabihin kanang residual or remaining vision nga nabilin nga functional sa iyahang mata, i-maximize na siya para makakita siya, maka-function siya normally. Sa next question, interesting ni siya na pangutana kay ako po mismo naka-observe. Nganong walay luha pag muhilak ang mga baby? Oh, okay. Cute kayo mga babies, no? Kanang maghilak sila, gamay kay lang tingog. I really like taking care of babies. Pero anyway, ngano sila walay luha kung maghilak sila? That is because wala pa na-develop ang ilahang tear glands. These glands are the ones that produce tears. Kasi after birth pa na siya, paggawas pa sa baby, sa tiyan sa mami, dira pa na ma-develop ang tear glands. So, kung first newborn, tapos mga 1 month old, 2 months old, naapa na sila tendency nga maghilak sila, pero walay luha nga mugawas. Pero tinuod yun na sila nga nagahilak. Dili na siya crocodile tears. Pero napoy times nga kanang mag-anhipod ang parent, kay magreklamo siya nga epiphora or overproduction of tears na sobraan og luha, daghan kaayog luha ginagawa sa mata sa baby. So pag ingon ana wala siya problem sa tear glands, ang atong problem is ang nasolacrimal duct. So kaning duct nga naa sa may ilong, no? Right here in the eyelid sa may nasal portion na atay gamay nga buslot dira. So kada magluha ta dira siya mag-flow outside, no? So ang mahitabo, for some babies, blocked ang ilahang duct, dili siya abre, closed siya. So, sige siya produce og tears, pero walay ginagawasan. Mao na siya murag daghan kaayo iyahang tears na ginaproduce. And this is not good because they are more prone to infections. Kasi kaning mata nila mas prone sa kaning mga bacteria kay tungod it's a wet environment. So, that's what we don't like. So, what we do pag mga babies pa, we just advise the parent nga i-massage lang niya na nga area hantod sa mag-open kadugayan. Pero by around 1 year old, kung wala gyapon na siya nag-open on its own, then an ophthalmologist, a pediatric ophthalmologist, can do something about that duct para mag-abre na siya. Usually, it's a surgical, pero I think it's a minor surgery. Depende lang sa baby kung i-general anesthesia siya or dili. Pwede bang magka-cataract ang mga babies? Yes, pwede sila magka-cataract. Natay ginatawag na congenital cataract. If ang baby paggawas pa lang niya na siya cataract, so ibig sabihin na form ang cataract sa tiyan sa mami, congenital cataract na siya. Pero napuntay ginatawag nga infantile cataract. Ibig sabihin paggawas sa baby okay siya. Pero nagkaroon siya og cataract during infancy. So sometimes na ay kaning premature ang baby, kinahanglan siya tagaag oxygen or steroids para mag-develop ug mag-mature dayon ang iyahang mga organs. Isa na siya sa mga causes nga no magkaroon og infantile cataract ang baby. Pero karon modern na, mas kabalo na ang mga doctors unsay buhaton para mabalance nila ang risks ug ang benefits ani nga mga methods, okay? Para ma-lessen pod ang chance na magkaroon og cataract ang mga babies. Pero usually napud tay ginatawag na congenital, kaning genetics ni siya no nga common gyud sa ilahang nga lahi nga naa gyud sila mga anak nga magkaroon og cataract upon birth. It's a birth defect. So you can remove the cataract of babies. A pediatric ophthalmologist will remove the cataract,
but you cannot replace it with an intraocular lens yet because underdeveloped pa iyahang mata, so dili pa nimo siya pwede butangan og artificial lens. So what we do here is we correct the vision of the patient using special glasses, either special glasses or special lenses nga kaning contact lenses. Kasi sometimes, mas advantageous matingala kang baby na pwede day mag-contact lens. Yes, pwede mag-contact lens because there are special contact lenses that are made for babies. Pediatric na mga contact lenses. They're very safe, they're very comfortable, and mas superior ang vision nila kaysa sa kanang glasses lang nga astang bagaa. No, kasi pagka aphakic or natanggal ang lens sa isa ka baby, baga kay na sila og glasses. And sometimes the vision is not very good gihapon even with the glasses. So that's when we can prescribe a pediatric contact lens for these kind of babies. So if ang parent kaya man niya, ma-afford niya na siya extra money for this kind of management, I suggest that they go for something like that. Kasi the most crucial years of development, especially sa brain development ug learning sa bata, is the first 3 years of life. So, kaning mga bata nga nay mga aning nga problems na very poor ang vision, had surgery when they were babies, had vision problems, they are 1 to 3 years behind mentally, no, compared sa ilahang peers, because halos wala sila natun-an sa ilahang surroundings because of the very poor vision that they have. So if you're a parent and you can afford to have a very kaning modern approach sa pag-correct sa vision sa imuhang anak, we can correct it with a pediatric soft contact lens or a pediatric hard contact lens nga maka-correct yun sa ilang vision, clear kaayo ilahang pananaw, and very comfortable. Mas okay na siya kaysa sa magsuot sila og eyeglasses nga baga kaayo. Doc, kung 20/20 ba ang vision sa bata, okay na ba ni siya or wala na ba ni siya problema? That's a myth. Most parents, most teachers, pati pod sa kaning uban na mga guardians, ginahuna-huna nila nga, nakabasa naman na siya og vision chart ug nakakita man siya 20/20. So, wala na ni problema ang akong bata. So, ilahang i-judge is, naglisod lang gyud ni siya sa school kay bugo lang gyud ni siya, or di gyud siya ganahan, or tamad gyud kay ni siya doc, di gyud siya ganahan magtuon. So, it doesn't mean that way na 20/20 ang kaya mabasa sa bata, automatically clear na ang iyahang vision. Kasi, una, ang mga bata is grabe ni sila mag-compensate sa ilahang grado. That's why if you go to kanang pediatric eye doctor gyud, na may special procedure na ginapatakan namo nag eye drops ang mata sa bata para mag-relax ang muscles sa bata, ang focusing muscles of the eye. And when these muscles are relaxed, it temporarily blurs the vision of the child and dilates the pupil, no? Kasi para makuha na mo ang accurate na grado. Kasi most kids, gina-compensate lang na nila. Hanap gyud ilang pananaw, pero ginapugos nila mao mabasa nila ang chart. Usahay naman, mabasa gyud nila ang chart, pero we're not only talking about clarity. We're also talking about focusing stamina. So what is focusing stamina? Kaklaro siya, kabasa siya ABCD, kabasa siya words, kabasa siya letters. Pero, pagpabasahon na nimo siya og isa ka story, isa ka page, dili na niya kaya. Makapoy na ang iyahang mata. So, hinay ang iyang focusing ability. Ang next naman nato na ginatanaw ana is lazy eye. Kay daghang mga bata ang naay lazy eye pero wala sila kabalo nga naday nay problem ilahang mata. Because all this time, their good eye, the better eye, is doing all the work. So, say for example, ang right eye is 20/20, ang left eye is naay grado nga 700 or 500 or 300. So, taas kaayo nga grado, di ba? Hanap kaayo iyang pananaw. Pero kay tungod 20/20 man ang iyang isa ka mata, makakita siya. So, wala kabalong parents, ang teachers nga naglisod dining mata sa bata. Okay? Ang next po nato na ginatanaw kaning saccades, no? Eye movement ni siya that usually from word to word. Like, when you are reading a sentence, it's very important kaning saccades. These are very short, quick, accurate eye movements that must be made by children when they are reading. When they have very poor saccades, ang pag-bring in sa information sa mata to the brain is jumbled ang mga words ug letters. So, mo na siya, dili siya kasabot sa ang ginabasa, pero makabasa siya.
poor ang comprehension. So there's so many other things that we look into when we are deciding if this child has good vision or not. Dili lang clarity. And Doc, to wrap up everything, no, unsa imong mahatag na advice sa atong mga parents na nagtanaw karon sa tua? Ang akong advice sa mga parents is, dili kayo nato pasagdan ang mga bata nga mag-computer, mag-tablet, or mag-cellphone lang the whole day. Kay mao gyud ng pinakamakadaot sa ilahang mata. As much as possible, 30 minutes straight lang pwede. Pag longer than 30 minutes, kailangan na gyud nato na sila ipaundang o ipa-rest ang ilahang mata, ipa-take a break, okay? And then, also, may reminder to some parents, kinahanglan nato bantayan ang lifestyle sa atong mga anak because dili man gyud maiwasan nga naa gyud mga bata nga personality gyud nila ang kanang dili gyud sila outdoorsy ba or kanang they don't like physical activities, they just wanna stay in one place and read. As much as possible, we should encourage our children to take up a sport, a physical activity. Kasi mauning makabalance sa ilahang lifestyle ug dili pud kay sila mahimong nearsighted. So if ang bata 3 hours, every 3 hours of near work, matagaan nimo siya og 1 hour and a half of physical activity or distance work, then mabalance ang iyahang lifestyle, mabalance pud ang iyahang mata, dili siya mahimong nearsighted, di siya magka-problema sa iyahang mata. Kasi some parents, masyado din gina-force yung mga bata. Whole day na sila nagklase, inighuman og sundo, dalahon pagyod sa tutorial, kay mag-tutorial pagyod. So, grabe na gyud kaayo ang demand sa mata sa bata. I mean, the kid loves it and you love it because the grades are there, but we also have to make sure nga nabantayan nato ang health sa ilahang mata, no? Wala nato na sobraan og force, no, o sa trabaho ang iyahang mata. Kinahanglan po siya mag-rest. So, as much as possible, after school, since whole day na siya nga nagbasa og libro or nagtanaw sa duol, you encourage them to play outside. Actually, that's one of the things that we really encourage now sa mga bata. Go out and play. Kasi it really helps nga dili kaayo sila magkaroon og taas nga grado. And isa pa po sa atong mga bantayan is kung natay ma-feel sa atong bata nga murag naglisod siya sa school, then ipa-check nato iyahang mata. Kasi isa gyud na sa atong pinakauna nga i-rule out nga problem ang mata. Kasi 80% of learning comes from vision. So if there's a problem with learning, there's a high chance that it's caused by a vision problem. And it doesn't mean nga pagpa-check nimo sa imuhang anak nga 20/20 siya, automatically wala siya problema sa mata. Because you should see a pediatric eye doctor who can be able to tell you or who can be able to test all the other factors of vision, not only the clarity, but also yung saccades, yung binocular vision, yung eye teaming, and all these other aspects. Para gyud ma-rule out kung unsa man ang possible vision problem ang naa sa isa ka bata. Anyway, Doc, daghan kayong salamat sa pagkuyog kanamo sa pagtubag sa mga pipila ka pangutan na may labot sa pediatric eye problem. Ug kung doon na kami mga pangutan na gustong ipaabot, mamahimo lamang mo comment ubos na atong video or isend ka na sa ssdavao@gmail.com or superbalitadavao@gmail.com. Ug atangi ang sunod na nga episode ug atong pagahisgutan ang exciting na topic kana ang orthokeratology. Atangi ang sunod na episode diri lang sa Istorya Ta! Istorya Ta!